The ruling is clear and final. Duterte needs to... The court has reviewed the petition. Duterte must be released immediately. Ayan na mga kababayan, Duterte must be released immediately. Free Tatay Digong. Grabe po itong ating balita mga kababayan. Aside from that, si Senator Marcolita at si Senator Jinggoy Estrada makakadalo na nga ba dito sa Senate impeachment trial? Yan po ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan at birthday po. Happy birthday kay Senator Marcolita mga kababayan. Ano ho? Pero bago natin tunguhin ang mga detalye kung ano po ang katotohanan patungkol po dito sa pagpapalaya or makakalaya na nga ba si Tatay Digong, makakauwi na? Panoorin po natin ang buong detalye ng video ito. Ngunit bago yan, magpapasalamat po muna ako sa mga walang sawang nagla-like, nag-share at nagsusubscribe po sa mga bago pa lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. At ito na nga po, tatanawin po natin na malaking utang na loob yung inyong ginagawang pagsuporta. Wala naman pong bayad yan mga kababayan. Puntahan na po natin ang detalye ng ating videong pag-uusapan. Ayaw ko po kayong asarin or inisin, ano ho, mga kababayan. Pero, alam nyo po, may kumakalat po kasing ganitong balita, ano ho. Mayroon pong kumakalat na ganitong video na si Tatay Digong ay makakalaya na, ano ho, mga kababayan. Ano ba ang talagang katotohanan patungkol po dito? At, nako mga kababayan, naalala nyo itong suna ni Marcos Jr.? Oh, yung suna ni Marcos Jr., mga kababayan muna, punta muna tayo. Di ba nga, mayroon siyang sinabi na tatanggalin na ang system loss? Nako, pinalagan po siya dito ng Meralco. At hindi lang po Meralco ang pumalag sa kanya mga kababayan, kundi budol na naman po ito. Bakit? Kasi nauna na po itong ipinaglalaban ng Senator Marcolita, mga kababayan. Ano ho? O, tingnan natin. Panoorin nyo muna ito mga kababayan. Na ito po. Yan yung sinasabi ni Marcos, ano ho? Sabi dito, breaking, sayang naman ang palakpat at standing ovation. Matapos ipagmalaki sa kanyang suna, Meralco tinabla si PBBM. System loss mananatili sa bill ng mga Pilipino. Wala. Nagpakitang ano lang talaga, nagpakitang gilas lang. Nang budol na naman to si Marcos Jr., mga kababayan. At hindi lang siya basta ng budol, nang agaw pa siya ng credit mga kababayan. Dahil bakit? Galing na po yan kay Senator Marcolita, di ba? Isa ito sa pinaglalaban ni Senator Marcolita. Itong system loss, itong tungkol sa bill ng Meralco. Di ba mga kababayan? Kasi nga itong tungkol sa Meralco bill or system loss na ito ay grabe po ito makapaningil mga kababayan, di ba? Ang system loss kasi maliwanag po yan, nandyan po ang malaking mga ninakaw na kuryente. No? At saka yung mga nakikita nyo po mga street light, di ba may mga street light kayo nakikita mga kababayan na may mga ilaw pa rin kahit tanghaling tapat na, hindi po pinapatay ng barangay, ng mga munisipyo, mga syudad, nakakaligtaan patayin, or kaya hindi ino-off. Di ba mga kababayan? So yun, mga system loss yun, nawawalang kuryente, nagastos na kuryente na hindi po nagamit ng tama. Yung iba, yung mga jumper, yung mga nakisaksak na hindi po dumaan sa puntador, di ba? Lalo na nga po sa mga squatters area at sa mga iba pa, mga ano natin, mga lugar natin. Magtapatan na po tayo, may mga barangay official po minsan tayo gumagamit umano po niyan. Ano ho? Hindi na po dumidirekta doon sa puntador mga kababayan. Yun ngayon, ang nagbabayad po niyan tayong lahat, no? Yung mga ninakaw na kuryente, yung mga yung mga naaksaya, tayo pong nagbabayad. At ipinaglalaban po yan ni Senator Marcolitang nauna na. Grabe ka talaga Marcos. Ngayon, nasa batas po pala yan mga kababayan, yung system loss. So paano yan? So ibig mo sabihin Marcos, magpapasa ka ng batas. Wala ka namang pinasang batas eh. Maliwanag po mga kababayan, budol ang ginawa ni Marcos Jr. O ito po, Senate takes up Senator Rodante Marcolita's priority bill, Senate Bill number 63, making electricity free for household consuming 200 km or less. Sabantanang dagdag singil sa kuryente dulot ng tensyon sa Middle East
at sa anumang crisis na maaari pang nating harapin, layunin ng aking mga panukalang batas na alisin ang 12% VAT sa kuryente SB 61 at ilibre naman ang mga konsumo ng hanggang 200 kilometer bilang kilowatts pala, sorry, bilang subsidy SB 63. Panahon na para isabatas ang mga ito. Unahin natin ang mamamayan. Senator Rodante Marcolita. 1% cap on power system loss charges proposed in Senate. Ayan po mga kababayan, no? 1% nga lang sinasabi ni Marcos, ubusin daw. Oh. Samantalang ito 1% cap nga lang on power system loss charges proposed in Senate. 1% nga lang ang ang pinopropose dun sa Senate eh. So may batas mga kababayan. So itong si Marcos talaga, sanay na ito mambodol ng mga Pilipino, ano ho? Alam niya talaga, katulad ng pinangako niya, 20 pesos na bugas. Alam niya hindi mangyayari yun eh, pero marami po kasing tanga ng mga bubunista at tanganista, no? Mga kamag-anak yata ng satanista. Mga bubunista, no, ng mga Pilipino. Binoto si Marcos kasi nangako 20 pesos na bugas. Anak ng teteng naman. Paano ka magkakaroon ng 20 pesos na bugas? Palay pa nga lang, 25 pesos na eh. Diba mga kababayan? Ha? Yan po yung ano dito, no? Yan po yung problema dito kay Marcos Jr. Yan, happy birthday muna kay Senator Marcolita. Tapos po ito ni Senador Loren Legarda, mga kababayan. Kaarawan pa lang ngayon ni Senator Marcolita. At speaking of Senator Marcolita, ito po si Senator Marcolita, Senator Jinggoy, ay malaking posibilidad po mga kababayan na makadalo po dyan nga po mga kababayan sa Senate, no? Impeachment. Ito, panoorin po natin tong balitang ito mga kababayan. Ha? Ako sasagot. Doon sa kwarto niya, napakainit. And, ay, dito? Dito. Hindi, sitwasyon naman niya sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And kung nga nagulat, si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, siya 1 linggo lang. And siyempre, senador naman si Senador Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan doon sa boses niya, lalo doon sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, yung na ninyo ibig sabihin nun. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons sa deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman, ayaw kong iwanan yung flood control scandal at meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi niyo maaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin lalo na was politically motivated. Ang katwiran ay 2 bagay para hindi ko na gampanan ng tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang utak ng pinakamalaking nakawan na naganap sa ating bansa. At hindi na rin ako makakasali sa isang napakahalagang proseso na nagaganap ngayon sa Senado. So nakakalungkot talaga. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Ano nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap na katotohanan hanggang ngayon ay hindi naibibigay sa kanila. Hanggang ngayon nakakubli ang lahat ng mga taong may kagagawa nito. Pero katwid, ang tao parang nakakulong din. Parang kami ngayon na nagsisimbolize yung kondisyon ng mga taong nakakulong ngayon. Malaya dapat silang nakakilos, makakaalam ano ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking pantarambong sa kasaysayan ng ating republika. Yun ang simbolo, yun ang sinisimbolo kung bakit kami nakapilit. Diba mga kababayan? Ito pala ang simbolo, sinasabi ni Senator Marcolita, ang kanilang pagkakakulong na deprived ang taong bayan. Kasi po ang pinaglalaban or ang gustong gawin ni Senator Marcolita ay gusto po ng taong bayan. Ano ito? Yung tungkol po dito sa flood control issue.
na dahil dyan, wala na po ngayon nag-iimbestiga sa flood control. At yan po ang gustong-gusto ng taong bayan eh. Sige nga, comment nyo mga kababayan, ano bang gusto nyo pag-usapan? Impeachment o yung flood control? O yung zona ni Marcos Jr. na puro pambubudol na naman at pambubulan na naman sa mga Pilipino? Pero yung space rocket, ano ba yun? Anong mapapala natin doon sa space rocket na yun? Eh yung subway nga natin, eh, hindi mo tinuloy-tuloy eh. Yung mga train nga papuntang Bicol, yung papuntang Subic eh, wala nga, hindi mo nga tinutuloy-tuloy eh. Yung dito na nga lang, papuntang Bulacan. Hindi mo pa napatapos-tapos hanggang doon pa rin sa iniwan ng Tatay Digong eh. Anak ka ng titing talaga Marcos Jr. Tapos nangangarap ka pa ngayon. Racket. Sabi nga ni General Orlando De Leon, bagong racket pala. Tama nga naman. Hindi pala racket na lumilipad. Bagong racket nila. Naghanap sila ng pagkakakitaan kasi nga buko na dito sila sa flood control. Tama, ano ho mga kababayan, wala nang racket sa flood control eh. Kasi nga mainit ang pinag-uusapan at pilit na nito nila ngayon iniiwasan. At sa sobra sigurong kapal na lang ng pagmumukha nila, pagbagnakaw pa sila dito sa mga flood control at gumawa pa sila ng ghost projects. Mga kababayan. Kung kaya, itong ginagawa nila kay Senator Marcolita, ikaw nag-iimbestiga, kulong ka. Lander ka ngayon para hindi ka makalabas, hindi ka makadalo sa impeachment. Isa pa sa impeachment, mga kababayan, hindi yan gusto ng taong bayan eh. Kasi kung gusto yan ng taong bayan, dapat si VP Inday Sara bagsak ang ratings, trust ratings ng publiko. Hindi ho eh. Hindi po siya bumagsak mula pa noon sa poll. Patuloy po siyang nangunguna sa lahat ng mga survey, sa lahat ng mga ratings sa ating pamahalaan. Tapos ngayon sasabihin niyo, taong bayan may gusto. Utot lang ninyo yung may gusto siguro. Baka mabango sa inyo yung mga ugok kayo. Di ba mga kababayan? O ito, Senator Marcolita at saka si Senator Jinggoy Estrada. Takot na takot kayo na makadalo? Bakit? Ito, makakadalo po sila mga kababayan kung panoorin natin itong video. Isang manifestation umano ang inihain ni Senator Rodante Marcoleta kamakailan sa Senado. Laman nito ang paliwanag kung bakit dapat silang pagbigyan ni Senator Jinggoy Estrada na makatalo sa gumugulong ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng kanilang pagkakapiit sa New Quezon City Jail Dormitory. Ayon kay Senator Marcoleta, dapat makahanap ng mga pamamaraan ng Senado para makalahok sila sa paglilitis dahil nananatili niya silang senator judges. Ang pagkakakulong ko dito, hindi nanganguhulugan na nabawasan na yung number ng 24 na senador na natin. Nananatili yun. At kahit kailan, hindi yun ma-alter. Pwede lang palitan yung 24 kapag may namatay, kapag may nag-resign, o napatunayan na hindi niya na kayang tukdi ng kanyang tungkulin. Maliban sa tatlo na yon, wala na. So nananatiling bilang ng Senado 24. Giit nito, nasa Senado rin ang desisyon para maghanap ng mga legal na batayan sa kung paanong paraan sila maaaring makibahagi sa impeachment trial. Inaasahan na rin ng mambabatas na matatalakay ito sa Senate Impeachment Court. Sinaid ko lahat ang mga legal basis kung paano katungkulan ng Senado na humanap sila ng paraan para kami, kahit sa ganitong kalagayan, makasali kami sa isang ongoing impeachment process. Kasalukuyang humaharap sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 si Senator Marcoleta dahil sa umano'y undeclared campaign donations na nagkakahalaga ng 75 million pesos noong tumakbo siyang senador noong 2025. Habang si Senator Jinggoy Estrada naman ay may kasong plunder at graft dahil sa pagkakasangkot sa illegal budgetary insertions at umano'y pagtanggap ng kickback mula sa flood control projects ng pamahalaan. Evan Alvarez humahataw sa balita ngayon. Ayan mga kababayan, ano ho? So, nasa Senado talaga ang kapangyarihan ng lahat para pwede pong makadalo itong si Senator Marcolita. Gumawa sila ng resolution. Ang problema mga kababayan itong mga Senado ngayon, karamihan po sa kanila wala pong alam sa batas at mga bobo, mga kababayan. Wala nang alam sa batas, mga bobo pa. Wala po tayong magawa dito. Kasi ayaw po nilang mahaluan ng matalino katulad ng Senator Marcolita. At yung isang matalino, mga kababayan, na nandyan sa Senado, ay gusto naman din nila ipakulong din si Senator Alan Cayetano. Matalino eh. Pag matalino ka, tanggal ka dyan.
Pagka malinis ka, hindi ka sangkot sa flood control. Tanggal ka dyan, kulong ka. Kami dito ang maghahari. Ganyan po ang nangyayari ngayon, di ba mga kababayan? Oh. Ay, nako naman talaga, oh. Pero hayaan nyo po, 2 taon, walang 1 taon na lang ito mahigit mga kababayan, pagtitiis ng bayan. Actually, 1 taon na lang talaga ito. Kasi ang 1 taon, eleksyon na po yan, wala na pong gagawin yung mga yan. Kampanya na po dito, kampanya na po doon, at doon na po. Ito pagsapit po ng 2027, maniwala po kayo, purmahan na po ito, baliktaran na po sila. Kaya ito pong impeachment ito, hura na po nila ito. Matanggal man nila si BP Inday o hindi, ma-impeach man nila o hindi, last hura na po nila ito. Matanggal man nila si BP Inday, napakarami po ang pupwedeng pumalit kay BP Inday. Una muna si Mayor Baste, Senator Robin, Senator Marcoleta, nako po. Nako po. Senator Bongo, puro parehas po yan naka-Duterte align. Congressman Pulong Duterte. Marami pa po silang babanggain, hindi nila po pwedeng tanggihan ang katotohanan at ang tadhana na paparating po. Maghahari po muli, or hindi po maghahari, mamumuno po muli ang Duterte type of government na may malasakit, may tapang harapin ang problema, tapang labanan ang mga malalaking tao, mga oligarko at mga malalaking politiko sa ating bansa. Diba? Yan po ang Duterte type of government. Kaya abang-abang lang po tayo mga kababayan. Abang-abang lang po tayo. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Speaking of budol mga kababayan, doon sa mga ni Marcos Jr. Ito, kahapon ay di ba nagrally din to mga ito? Nagrally din sila. Tingnan niyo po ang mga nagrally doon mga kababayan. Ilang piraso lang sila. Yan lang po sila panoorin niyo po ito mga kababayan kung gaano sila karami. Ayan. Ilan po sa mga proyekto na ipinatupad ng DOH ay ang number 1, bagong urgent care and ambulatory o bukas centers. Ito po ay binubuo upang mabawasan ang mga pasyente sa ospital. Ang focus po ng bukas center ay ang pagsagawa ng mga emergency consultations, minor procedures or surgeries, diagnostic services, at outpatient care. At hindi lang yan, mas matagal na rin po ang operating hours dito kumpara sa karaniwang mga healthcare centers. At alam niyo po mga kababayan, kasalukuyan po na meron na tayong Ito mga kababayan. ilan po sa mga Tanggalan na po natin. Ito po ay post ng SME9 News Online. Ito po yung post po dito. Marami mga kababayan, marami. Pues, basahin ko po ang caption kung talagang nga bang marami sila. Ito po yan. Inabot ng ulan. Bumuhos ang ulan sa gitna ng watch rally ng mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng COA Building, Commonwealth Avenue, Quezon City. Ngayong Lunes, Hulyo 27. Yan po yun nung suna ni Marcos yan. Mga taga-suporta daw ito ni Marcos Jr. Nasa 20,000 ang inaasahang dadalo sa nasabing rally. So, 20,000 pala sana ito mga kababayan. Ngayon man, wala pang 1,000 katao ang nasa venue dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan. Kita nyo mga kababayan? Kita nyo Ito, mga supporters ni Marcos Jr., kinakantsawan tayo minsan, sasabihin nila, wala pang wala pa kayo 1,000, kakaunti lang kayo dyan. Sila rin pala, ganun din naman pala. Yung mga taga-suporta ni Marcos Jr., kung sinasabi nila marami sila, bakit kakaunti lang? Wala pang 1,000. Baka nga wala pang 500 mga kababayan, di ba? At ang masaklap pa nito mga kababayan, ito ang matindi. Mayroon po tayong nakita po dito mga kababayan ito, makapakita ko sa inyo, i-share ko sa inyo. Mga sideline lang po ito itong naganap po na rally. Ito po mga kababayan, nakita po natin ito, may nakapost na ganito. Yan po yan ito mga nakapula, tingnan natin, ayan natin dito, yan mga nakapula, di ba? Yan, ayan, mga Marcos, loyalist, Marcos supporters. Ang supposed to be daw po 20,000. Pero bakit ko po ito pinapanood sa inyo mga kababayan? Hindi ko po yan pinapanood sa inyo nang basta lang pinapanood ko sa inyo para asarin kayo. Hindi.
Meron kasi ako nakitang isang post, ito po yun. Libo-libong BBM supporters umatin ng SONA? May question mark. Wala nga video po yun ng Isiminay ha. Wala nga libo yun eh. Bakit may attendance, mga kababayan? Ayan po sila. Ito, coordinator. Ayan po sila, mga kababayan. May attendance pala sila. Ayan, no? Ayan, no? Likod po yan ng, ng ginagawang LRT doon sa Commonwealth, oh. Ayan, no? Basta tayo ng comment. Sabi ni Ronnie Roma Martinez, sabihin 500 per head. 300 na lang ang ibibigay. 200 kay Coor na paldo. Magkano per head? Oh. Ano ang ibig sabihin po na may listahan? Mga kababayan, kayo ba? Umaten ba kayo ng rally? Kayo ba, pag umaten kayo ng rally, may listahan kayo? Para saan yung listahan? Para sa count or bilang kung ilan nang nakarating? Ganun ba, mga kababayan? O magkano ang bigayan? Sa tingin niyo, magkano kaya ang bigayan dyan, mga kababayan? Ayan ha. Mayroon pa silang coordinator at may listahan pang nagaganap. Ngunit ang inaasahang 20,000 na dadalo ay wala pang 1,000 ang nakarating. Na sinasabi nila marami daw ang sumusuporta kay Marcos Jr. Pero bakit kung marami sumusuporta, bakit wala pa 1,000 at may listahan pa, may coordinator pa? Huwag niyo sabihin thank you lang po yan. Mag-i-effort ka mag-coordinator, maglista-lista dyan para thank you? Walang ganun siguro, no? Oh. Kayo, kabayan, kung ano masasabi ninyo dyan? Totoo nga ba na wala yan? Sige, punta na po tayo sa impeachment, mga kababayan. Punta na po tayo dito kay Tatay Digong, pagpapalaya. Punta po muna natin itong balita. Bago lang po ito oh. Chad says will withdraw from the International Criminal Court. Ito po, mga kababayan, sunod-sunod na po ngayon ang umaalis, kumakalas sa ICC. Mayroon po tayong nakita dati, Venezuela, di ba? So, ibig sabihin lang, mga kababayan, ito pong ICC ay nilalayasan na po ng kanilang mga member. Magmula nga po doon nung unang nagsabi si Trump na umalis na or pinatigil niya na ang suporta ng kanyang mga kaalyado dyan sa ICC at ang magsusuporta pa dyan ay papatawan niya ng parusa, sanction. Di ba, mga kababayan? So yan po yan. Yung ICC ngayon ay iba't ibang mga bansa, napakarami na po ng mga bansa ngayon ang kumakala sa ICC. Bakit? Basahin natin ang detalye nitong Chad. Bago lang po to, Chad says will withdraw from the International Criminal Court. Injimina yata, no? Hindi ko masyado maano na. Injamina ba? Chad announced on Monday it planned to withdraw from the International Criminal Court ICC, saying its effectiveness was limited and uneven with a focus on Africa. It follows Burkina Faso. Ayan po, mga kababayan. Nauna na pala ang Burkina Faso, Mali, in Niger, who in September jointly announced they were pulling out of the ICC, which prosecutes individuals for war crimes and crimes against humanity. Chad's decisions follows an in-depth review of the functioning of the International Criminal Court since it began operating in 2002, as well as its record whose effectiveness remains limited and uneven across different regions. A government spokesman said in a statement, it also condemned what is said was a concentration of ICC's activities on African countries. Out of the 13 investigations opened by the court, since it came into force, 9 concerned African states as opposed to 4 open in other regions of the world, but without any concrete progress. The Chadian government said the court has only 7 people in custody, 6 of whom are being prosecuted in Africa situations, it added. Kita nyo, mga kababayan, the court has only 7, 7 lang pala
ang kanilang na puprosecute. 6 doon ang sa African. Si Tatay Digong ang nagbubukod tanging Asian, mga kababayan, ano? According to the statement on the Foreign Ministry official website last week, the decision to quit the ICC follows a request by United... Okay, tanyo? Request by the United States. It said the U.S. Deputy Secretary of State for African Affairs had called on the Chadian government to reconsider its ICC membership during a telephone call on Thursday. The American side expressed its concern about the functioning of this institution and called on Chad to review its accession to the Rome Statute at statement said. Ayan mga kababayan. Dahil pala ito sa sinabi nga po ng Amerika, magsilayas na kayo dyan sa ICC. Wala namang pong kwenta yan mga kababayan at hindi po yan pinaparusahan yung mga malalaking bansa. Takot po sila dyan. Ang kayang-kaya lang po nila yung mga mahihirap na bansa, maliliit na bansa, katulad ng Africa at ng Pilipinas. Pero yung mga malalakas, Israel, Russia, hindi po nila kaya yan. Amerika, wala po silang kakayahan dyan mga kababayan. So kaya lang po nila, katulad lang po sa atin. So dapat po talaga ma-dissolve na ito. At may pang Venezuela, iba't iba pang mga bansa, mga kababayan, nagsisipaglayasan na po dito sa ICC. Bakit? Kasi nga po, wala po itong kakwinta-kwintang ICC na ito. Diba, mga kababayan? So, dapat po talaga layasan na po yung mga yan. Speaking of layasan, ito po ang ating mga kababayan. Nagsipagdalaw po dyan kay Tatay Digong sa Dahig. Panuorin po natin ang mga OFW at ang ating mga seafarers or mga seamen. Salamat po. Thank you po sa pagkape. Siman po kayo? Sa? Construction sa dyan sa Europe. Salamat. Aray, sunod, game. Gawas na ugma. Okay. Ayan mga kababayan, correct lang po natin. Kung may mga seaman, may mga high-scale construction team sa Europort. Okay. Kasi po di ba mga kababayan, may mga seaman din na nagpapalabas ng mga video na malakas po ang suporta dito kay Tatay Digong. Ito naman po mga kababayan, ito po, no? Grabe, solid supporters ni Tatay Digong, mga high-skilled construction sa Europort. Din sila. Salamat sa inyo mga kababayan, salute sa inyo. Laban lang hanggang dulo. Ayan po mga kababayan. So, dumadagsa po ang taong bayan dyan nga po sa lugar sa ICC mga kababayan. Dahil po kay Tatay Digong, ang ating po mga kababayan, hindi po bumibitaw. Wala pong bitaw mga kababayan, wala pong bitawan. Ano ba ito? Wala. Kinalat nyo pa talaga sa iba't ibang artiste para pahirapan kami ha. Sige lang as we can expect, fairness and rule law. Ito mga kababayan, no? Justin kinumpirma ni Department of Justice and Pulo Martinez na tuluyan ng nasampahan ng kasong cyber libel at perjury ang 18. So kita nyo mga kababayan, no? Puro mga cyber libel. Ikinalat daw, no? Mayroon sa Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa, San Juan. Talagang pinapahirapan ang mga 18 Brave 18 mga kababayan, ano? Ang lupit nitong mga gago na ito talaga, no? Talaga itong mga magnanakaw na ito, ginagawa ang lahat, inuubos ang pera para pahirapan ang ating mga kababayan, ano? Ang ating mga nagbubulgar dito sa flood control, mga may mga ebidensya, sila mismo, saksi, witness, no? Bakit mga kababayan naniniwala po tayo na si Tatay Digong dapat pumapalaya? Balikan po muna natin ang video na ito ha. Balikan po muna natin ang video na ito. Ito po ay kumakalat na video mga kababayan. Ano pang katotohanan patungkol po dito sa video ito? Panoorin po muna natin uli ha. The court has reviewed the petition. Duterte must be released immediately. This is in accordance with the law and justice. So ordered. Ayan mga kababayan. Pansin natin, ang boses po niya, ako para sa akin, bagamat hindi ko pa ito nakita ng personal, pero nung marinig ko po kasi itong
judge na ito, itong matanda na ito na taga London ba to? Hindi po ganyan siya magsalita mga kababayan. So, masasabi natin, hindi po yan kanyang sinabi or hindi po totoo yan, mga kababayan. Pero yung kanyang sinabi, totoo yun. Pero yung marirelease sa Tatay Digong, hindi, mga kababayan. Pero yung kanyang sinabi, totoo yun pakinggan natin Sabihin man natin AI ang sinabi nito, pero totoo yun. Panoorin natin. Pakinggan lang natin mga kababayan This is in accordance with the law and justice. This is the accordance in the law and justice. Ano daw? So ordered. The ruling is clear and final. Duterte needs to... The court has reviewed the petition. Duterte must be released immediately. Ayan mga kababayan. Kung re-reviewin lang po nila ito pong kaso kay Tatay Digong at gagamitan po nila ng law and order, talagang dapat lang si Tatay Digong marilis na nila. Ano ho? Marilis na talaga. Totoo talaga itong sinasabi sana nito. Kaya lang itong video na ito, hindi po itong totoo na galing sa kanya. Pero yung sinasabi niya, yun talaga ang dapat mangyari, mga kababayan, kung paiiralin ang rule of law. Bakit? Ito, panoorin niyo po itong video na ito. Di ba mga kababayan, kaya si Tatay Digong nandyan ngayon sa ICC dahil sa di umano, may mga pinapakita sila mga video dyan na ang pag-AGK daw, utos daw ni Tatay Digong. Ano ba talaga ang utos ni Tatay Digong nung panahon na yon ng mga kapulisan? Gusto niyo bang mapanood, mga kababayan? Ito, balikan natin ang utos ni Tatay Digong tungkol sa mga kapulisan noong mga panahon na yan. Hanapin ninyo ang mga drugista, mga kriminal, mga holdaker, kidnapper. Hanapin ninyo, arestuhin ninyo. Pag ayaw mag-surrender at lumaban, and they present a violent resistance, and if you think that your life as an arresting officer in danger, shoot them dead. Period. That is the order until now sa inyo. Kaya sa Maynila, sabi nila bakit patayan nung nag-umpisa si Duterte? Kasi ang pulis takot. Alam ko, 23 years ako, ang pulis pag nadimanda, on the day na, alam mo, ang mga abogado, ganyan, abogado ako Pag demanda ka ng pulis, mag-counter charges. At minsan, yung hearing sa pulis, yung dinimanda niyang kriminal, na iwit, last to be heard, yung demanda ng kriminal sa kanya na una, and he gets suspended. And that day, pero mga officer, after 2 years, but that day, wala ng trabaho, wala ng pagkain. Wala ng... Hindi naintindihan ng mga loko-loko Kaya ang mga pulis takot. Nung ako nang na presidente, sinabi ko, go out. Ano niya ako? Go out and hunt down the criminals. Arrest them. And if they offer a violent resistance, and you think that life, ikaw ang mamatay, kung hindi siya, patayin mo sila. Yan ang order ko sa iyo. Yan, mga kababayan, yan pong order ni Tatay Digong. Kisa naman sa ikaw ang matsoge. Unahan mo, pulis ka alagad ka ng batas Magpapatalo ka sa isang kriminal. Wala po si Tatay Digong order na pumatay ka na lang ng basta, kundi bound of duty. Ito po mga kababayan, kaya nga, yung pinanood natin, hindi yung totoo na galing mismo doon sa judge ng ICC. Kasi una, napakinggan na natin yung judge na yon, mahina, mabagal magsalita yon. Pero yung nagsasalita na yun, napakabilis. Pero yung sinasabi niya, bagamat hindi yung totoo na galing doon sa judge ng ICC, yun po ang katotohanan dapat. Kung ni-review lang nila, reviewin lang nila ng buo, itong nangyari kay Tatay Digong, mga kababayan, wala po si Tatay Digong. Wala po siya doon sa bintang ng mga grupo nila Trililing na sinasabi na si Tatay Digong daw nag-order sa mga pulis na basta na lang pumatay. Walang ganon. Kaya kung na-review lang nila itong video na ito,
Ay tulungan niyo po ako mga kababayan. Ikalat po natin tong video na ito. Ano ho? O ito, pakinggan natin uli itong video na ito mga kababayan. Kung bakit nasabi natin, pwede na talaga, dapat na talaga si Tatay Digong maging malaya. O, pakinggan niyo na ito na maigi ha kung anong talagang katotohanan. Balikan lang natin. Gusto niyo po mga kababayan, i-record niyo po itong mga video na ito. Ituloy-tuloy ko lang po ha. Pagkatapos nito, yung kay Tatay Digong kanina, para pag-isahin po ninyo. No? Para ito yung isang video na po pwede nyong i-capture, i-record, nang sa ganun, po pwede nyong sabihin na, oo nga, kung pagbabasihan ito, ganito dapat ang gagawin ng ICC, yung accordance to the law, reviewin ninyo. Kasi ang bintang kay Tatay Digong, si Tatay Digong daw ay basta na lang nag-utos, patayin ang mga sibilyan sa mga pulis. Kung nireview ninyo yan, itong video ni Tatay Digong, mapapagtanto ninyo na walang utos si Tatay Digong na ganon. Kundi ipinagmamalasakit ni Tatay Digong ang kapulisan. At gawin nila ang kanilang trabaho ayon po sa mandato nila. Na ano yun? Protektahan din nila ang kanilang sarili. Ang kriminal, wala pong sinasanto yan. Pulis man yan, civilian man yan, papatay at papatay yan. So pagka hinuli ninyo at nagre-resist or lumalaban, anong gagawin ninyo? Yun ang utos ni Tatay Digong at yun ang dapat ma-review ng ICC. Okay, handa na kayo mga kababayan. Screen record nyo po ito para nang sa ganon, meron po tayong basihan sa ating pinagsasabi. Hindi ito basta fake news mga kababayan. Aminado naman po tayo, sinasabi ko naman po sa inyo, hindi po yan totoo na sinabi niya. Pero totoo ang laman ng sinasabi niya mga kababayan. Dapat mag-review sila. Tama hindi? O, nagpaulit-ulit na ako pero ganun talaga para makuha po natin. Okay? Tuloy po. The court has reviewed the petition. Duterte must be released immediately. This is in accordance with the law and justice. So ordered. Ayan. Ito na ang kay Tatay Digong. Law and justice. Hanapin ninyo ang mga durugista, mga kriminal, mga holdaker, kidnapper. Hanapin ninyo, arestuhin ninyo. Pag ayaw mag-surrender at lumaban, and they present a violent resistance, and if you think that your life as an arresting officer in danger, shoot them dead. Period. That is the order until now sa inyo. Kaya sa Maynila, sabi nila bakit patayan nung nag-umpisa si Duterte? Kasi ang pulis takot. Alam ko, 23 years ako, ang pulis pag nadimanda, on the day na, alam mo, ang mga abogado, ganyan, abogado ako pag demanda ka ng pulis, mag-counter charges. At minsan, yung hearing sa pulis, yung dinimanda niyang kriminal, na iwit, last covered, yung demanda ng kriminal sa kanya na una, and he gets suspended, and that day, pero mga officer, after 2 years, but that day, wala ng trabaho. Wala na pagkain. Wala na. Hindi naintindihan ng mga loko-loko Kaya ang mga pulis takot. Nung ako nang na presidente, sinabi ko, go out. Ano niya ako? Go out and hunt down the criminals. Arrest them. And if they offer a violent resistance, and you think that life, ikaw ang mamatay, kung hindi siya, tangina, patayin mo sila. Yan ang order ko sa iyo. That has not changed. Pag sinunod ninyo ako, wala kayong problema. Ako ang bahala sa inyo. Hindi ako papayag na may militar o pulis makulong dahil sa utos ko kasi ang bayan natin hirap. Hirap na hirap ang bayan natin. Hanapin ninyo. Ayan mga kababayan. Grabe ano? Kung matino-tino ka lang talaga, kung wala kang kargang utak sa illegal na droga, mga kababayan. Ito, diretsahan na lang po Napakatino, napakaganda ng sinabi ni Tatay Digong. Ipinagmamalasakit ni Tatay Digong yung mga pulis, unang-una, at ang mga sibilyan na mabibiktima po nitong mga kriminal. However, may malasakit din po si Tatay Digong sa mga kriminal. Kasi ang unang utos ni Tatay Digong, arestuhin ninyo ang mga kriminal. Pagka lumaban, gumawa ng paraan para kayo naman ang matsugi at mapatay, abay, anong gagawin ninyo? Alangan naman
magpapauna kayo, di ba? O, lahat, kung titingnan mga kababayan, kung meron ka lang talagang, yung utak mo talaga, yung bang ano, open lang talaga para intindihin itong mga sinasabi ni Tatay Digong. Kaya nga itong ICC, kung matino lang talaga ito, kung hindi talaga ito kriminal na korte na ito, kriminal na ito eh. Kasi tinatanggap nila yung mga maling paratang, kriminal na gawain, kidnapping ang ginawa kay Tatay Digong, tinanggap nila. Nasa Rome Statute nila mismo sinasabi, kailangan padaanin muna sa local judicial authority. Pero hindi nila iniisip yun. Ang sinasabi na nila, nasa amin na ito, may jurisdiction na kami. Tinatanggal na nila yung isa pang katawagan sa mga abogado na fruit of the poisonous tree. Yung bunga ng may lason na puno. Tama ba? Parang niliteral ko yata yun ha. Pero parang ganun, di ba mga kababayan? Yung puno na may lason, yung bunga na yon gamit-gamit mo, kinuha mo, kinain mo, mabubuhay ka ba? Hindi. Ha? Malalasan ka ba? Hindi. Poisonous nga yung tree na yun eh. Ganun ang nangyayari dito. Ito po ang ICC, poison po ito, lason po ito. At katunayan mga kababayan, wala po silang kayang biktimahin kundi yung mga maliliit na tao. At wala ng kapangyarihan. Di ba? Ngayon mga kababayan, isa pa sa pinagmamalasakit ni Tatay Digong, ang trabaho ng ating mga kapulisan. Biruin mo, abogado si Tatay Digong, 23 years, alam niya yan. Ang style ng mga abogado, pagka mayroon palang pulis, na mayroong kinakasuhan na ganitong akusado, ang gagawin naman ng akusado, kukuha ng abogado, at itong abogado na to, magka-counter-charge. Kakasuhan yung pulis. Katulad itong ginagawa ngayon nila. Cyber libel dito, cyber libel doon sa mga nagbubulgar ng malita. Di ba? Mas nauna pa ngayon. Di ba nagkakatotoo mga kababayan sinasabi ni Tatay Digong? Katulad nung panahon na yon, sabi ni Tatay Digong, nauuna pa. Nauuna pang nagprosper ang kaso laban sa pulis kaysa sa pulis papunta doon sa isang kriminal. Durugista. Ang nangyari, nasuspindi, natanggal na si pulis, wala ng trabaho, mabilis na nila ngayon torturin. Yan po ang nangyayari noong mga panahon na danat na ni Tatay Digong. Kaya ang order ni Tatay Digong, una, arestuhin ninyo ang mga drug addict, kriminal, sindikato, durugista, at kung maglaban at handa silang pumatay, patayin ka, abay, anong gagawin mo? At ako ang mananagot, sabi ni Tatay Digong. Patunay lang yan na pinagmamalasakitan niya ang atin pong mga kapulisan. Kaya nga mga kapulisan, sana maalala nyo pa itong ano ni Tatay Digong. Alam ko marami rin galit na mga kapulisan kay Tatay Digong. Kasi nga, marami po talagang mga adik noon. Marami po talagang sindikato mga pulis noon, mga panahon na yun. Nandadat na si Tatay Digong. Pero, yung mga matitino, nagbunye, nagdiwang, nagpiesta po ang mga matitinong pulis noong panahon ni Tatay Digong. At doon lang po tayo nakakita ng mga pulis kagalang-galang sa panahon ni Tatay Digong. Diba mga kababayan? Ang dami ko pong nakilala ng mga pulis. Nagbago po ang aking implikasyon sa pagkapulisan nung panahon ni Tatay Digong. Bago si Tatay Digong, ang sama ng tingin ko sa kapulisan. Unang tingin ko sa kapulisan, mangungutong, bagansya. Oh. Diba? Mangungutong, bagansya, ganyan ang unang tingin ko noon. Laki ako Divisoria mga kababayan, laki akong Tondo. Yung pinsan ko ilang beses dinampot, dinala sa presinto. Nagtitinda lang sila. Patutulugin doon. O pag walang 200 na pang tubos, hindi makakuha yung pinsan ko. Nako. Pero pagdating ni Tatay Digong, wala na pong ganun. Yan sa Divisoria, nagbago na po lahat ang mga kapulisan. Maganda na po. Karespe-respeto. Sa Quezon City, mayroon din akong nakitang pulis doon. Mayroon din akong masamang karanasan noon sa mga pulis. Nung kabataan ko pa.
Nagtatrabaho ako bilang messenger. Pero, nung naupo na si Tatay Digong, by experience ako sa isang pulis, grabe. Pulis pa ang nagbibigay ng pagkain sa nakabilanggo. Nung Pasko, sila pa ang nagbigay ng regalo. Pulis ha? Investigador. Kaya mga kababayan, itong ICC na ito, kung talagang gagawin lang nilang kanilang trabaho, kung justice talaga ang gusto nila, hindi lang po para lang doon sa sarili nilang interes, matagal nang nakalaya yan si Tatay Digong kung re-reviewin lang talaga nila at mapapanood nila itong video na ito. Kaya makakatulong ko kabayan para makalaya na talaga sa Tatay Digong. Share mo po itong video na ito. Sana na-captured mo po yung video na yun. Mula doon sa sinasabi ng actually, hindi na po yun sinabi talaga ng ICC. Para po dito sa tungo natin mga kababayan. Ayan po no. Ito po yun. Everyone is invited. Free Duterte now. Mayroon po kasing ganitong panawagan mga kababayan. International Criminal Court ICC The Hague, Netherlands. July 29, 2026, 10 a.m. 2 p.m. Join us and make your voice be heard. Invited ka po mga kababayan. Sana, ngayon po yan, 29, no? Alas 10 hanggang alas 2. So ongoing na po itong rally ngayon doon sa ICC mga kababayan para palayain po si Tatay Digong. Na mga kababayan. So yan. Ito pa. Para sa paglilinaw lang po in fairness, ganito po para hindi po tayo rito magmukhang magmukhang baka pagbintangan tayo nagpi-fake news. Ito po 'yon, no. Sabi po dito ni Alvin Torres, FYI, there is no truth to the circulating claim that PRRD is already coming home. As much as I wish it were true, it is not. VP Sara's statement was taken out of context, resulting in misinformation. Let us be responsible in what we write and share. Thank you. Sabi ni Alvin Torres. Okay? Pero ito mga kababayan, malamang nga, ito, na konteksto lang yun mga kababayan. Pero, sa totoo lang talaga mga kababayan, totoo, tama itong sinasabi nitong ICC na to mga kababayan, kung sinabi man ito ha. Ang laman po nito, ay totoo naman kung magre-review ka lang kayo talaga, reviewin nyo lang itong video ni Tatay Digong, matagal nyo lang dapat palayain. Kasi wala pong order si Tatay Digong sa mga tao para para pumatay na lang basta ang mga pulis. Kundi, kung lumaban, kung uunahan ka na, ikaw naman ang mga madidelikado, abay, gawin mo na ang tungkulin mo bilang pulis at sasagutin ko lahat. At yun ang nangyari, di ba mga kababayan? Si Tatay Digong lang ang nakulong, wala pong mga pulis na nakulong. Yung nangyari doon kay Kian, ayun, naparusahan ng mga pulis kasi nga napatunayan sa korte. Di ba? Hindi naman kinonsente ni Tatay Digong. Yun po yung punto natin dito mga kababayan. Okay? O ito si BP Sara mismo, panoorin natin. Vice President Sara Duterte, good afternoon in this. Ay, wait lang. Ba't ang bilis? Ay, Sunny day in The Hague. Kamusta kayo today, ma'am? Yes, I'm okay. Loving the sunny weather. Hindi kailangan mag-jacket. Very summer-ish. VP, how is your visit with PRRD today? Very good. Very happy ang mood ni President Duterte. And binanggit ko sa kanya na bago ako pumasok kanina, merong mga Filipinos na saan na sila? Yes. Merong mga Filipinos kanina na nag-aantay sa labas at nagpapaabot ng kanilang pangangamusta sa kanya. And sabi niya na itigil na daw siya sa pagsasabi na huwag kayo gumastos, huwag ninyo inconvenience yung sarili ninyo sa pagpunta dito. Sabi niya, gawin niyo na lang daw kung ano yung nasa puso ninyo. VP Inday, marami po kasing claims circulating on different social media platforms, ma'am. Putting your statement doon sa London rally niyo, ma'am, out of context, na sinabi niyo daw, pinapalabas na lalabas na si PRRD next week from the ICC. Ma'am, just to set the record straight, is there a truth to that claims?
Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD sa ICC or lalabas sa PRD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso. At kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanyang trial proper. VP, okay lang ba si PRRD with the heat right now, with the current weather ng Netherlands? It's very siguro comfortable sa init dahil kahapon naka-sweater pa rin siya at sinabihan ko na siya na hindi ko na kaya yung init dito sa kwarto, so kailangan natin buksan yung window. Tapos kanina naka-close na naman yung window, so sabi ko sa kanya walang hangin doon sa loob, so sabi ko pwede ba natin buksan yung window, so pumayag naman siya. Mas gusto niya ang mainit kaysa sa malamig, hindi siya makatolerate ng sobrang lamig, kaya usually nag-aalala tayo kapag autumn and winter months na dahil sobrang lamig talaga. Ma'am, on a different topic, may question po. Ayan na mga kababayan. So, yan po ang update kay Tatay Digong. So, kabing-kabi talaga ni Tatay Digong yung mainit na weather or panahon. Kasi nga, hindi po talaga siya sanay dito nga mga kababayan sa sobrang sobrang lamig. So, yan mga kababayan, ang update natin dito kay mahal nating Tatay Digong. Meaning to say, malungkot man pong aminin mga kababayan na hindi pa po siya makakauwi at makakalaya. Pero supposed to be po talaga mga kababayan, kung magre-review lang po itong ICC na ito, dapat po matagal nang nakauwi itong si Tatay Digong. Comment po kayo mga kababayan kung ano pong inyong masasabi sa videong ito at sa ating pong mga napalabas, ano pong inyong mga opinion, ano pong ang inyong komentaryo patungkol po dito sa nagaganap sa ating bansa ngayon. Lalo na nga po dito sa ating tinalakay kay Senator Marcolita, karapat-dapat ba siya makarating sa Senado, at si Senator Jinggoy, at itong si Tatay Digong, dapat bang i-review na ng ICC at panoorin nila yung mga video at ang mga bintang sa kanya na may mga may sinabi siya na basta na lang pumatay. Pero itong katotohanan ay wala naman. Mga kababayan, wag po kayo mahiya. Paki-comment nyo po dyan sa comment section sa baba at pag-uusapan po natin yan, pupusuan natin. PMR Channel, pansamantalang magpapaalam. Bye-bye!